Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mga kapatid at mga magulang, ito na naman ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko. Ito pa rin ang kapatid ninyo sa palatuntunan, Silbert Adriatico Dondoyano alias Veritas. Ngayon, siguro nabaguhan kayo dahil ibang camera ang ating ginamit, hindi ang sa announcers. Okay? Meron lang tayong gustong maklaro, no? Sa ating observation, sa ating mga recording, kaya nag-try tayo sa ganitong setting, no? Nag-try tayo sa ganitong setting. Okay. Siguro sa next program natin kung hindi pa rin makuha natin ang gusto nating makuha sa setting, okay, siguro iba na naman ang ating setting sa sunod Sunday. No? Ibabalik natin yung nasanayan na nating setting sa ating palatuntunan. Okay. Now, diretso tayo sa ating pag-usapan ngayon. Okay. Ang ating pag-usapan ngayon sa palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, okay, itong tungkol sa paggamit ng mga talata sa Biblia sa panahong ito, espesipakamente ang talatang Galatia 1:8 at 9. Dahil ang talatang ito, isa sa mga ginamit ng mga kapatid nating hindi mga Katoliko sa kanilang pag-against o sa pagtutol nila sa pananampalatayang Katoliko. Humiwalay sila sa Katoliko nang dahil sa akala nilang ang Katoliko ay nasa maling paniwala. Kahit na ako noon, nakaranas din ako ng ganong pag-iisip nang hindi ko pa nalaman ang mga sagot paliwanag Katoliko. Muntik kong iniwanan ang Katoliko sa mga panahong iyon. Pero nang nalaman ko ang mga paliwanag sagot Katoliko, hindi ko itinuloy ang pag-iwan ko sa Katoliko. Hindi ko itinuloy. Okay. At sa ating palatuntunan, ihahayag natin kung ano ang mga dahilan, ano ang mga nalalaman natin kung sa ating pananampalataya, talagang dapat natin itong ipaliwanag dahil kitang-kita naman ninyo ang daming humiwalay sa ating paniniwala nang dahil sa may kakaiba silang iniisip na sa akala nilang tama ang nasa isip nila. Okay. Ang sinabi kasi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8 hanggang 9 na huwag daw maniwala sa mga aral na hindi nila tinuro o hindi nila pinangaral. At kung ang mga hindi Katoliko ang magbabasa o gagamit sa talatang ito, sasabihin nilang ang Katoliko ang tinamaan sa sinabi ni Apostol Pablo. Dahil kung ating tingnan ang paniwalang Katoliko, may mga turo o mga aral kasi na
totoo namang hindi mababasa sa Biblia ng letra por letra. At sabi nila, kita mo, ang Katoliko tinamaan sa sinabi ni Apostol Pablo na wag mag-isip o wag maniwala sa mga aral o sa mga turo na hindi nila tinuro o inaral. Ibig daw sabihin, lahat daw totoo, lahat daw papaniwalaan natin, iyong nasulat lang sa Biblia. So kung wala na sa Biblia, hindi na nasulat sa Biblia, ibig sabihin, wag na itong paniwalaan dahil ito na daw ang tinukoy ni Apostol Pablo na salungat sa tinuro nila, mga kapatid at mga magulang. Mga kapatid at mga magulang, hindi po totoo na kailangang basahin lahat letra por letra ang dapat nating paniwalaan sa ating panahon ngayon. Dahil halimbawa, kung tama ang unawa nila, kahit sila mismo na mga hindi Katoliko na gumamit sa argumentong ito, tatamaan din sila. Dahil meron naman silang pinaniniwalaan na kung ating babasahin ang Biblia, hindi naman natin mabasa o mahanap sa loob ng Biblia. Halimbawa, puntahan natin ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Naniniwala sila na si kapatid na Felix Manalo daw ay last messenger of God o huling sugo na pinadala ng Diyos. Tinawag pa nilang executive minister, unang executive minister, tinawag nilang anghel, tinawag nilang last messenger. Pero kung babasahin natin ang Biblia, hindi naman mahanap natin ang ganong turo, ganong aral. Sasabihin nilang hindi mabasa ang pangalan dahil hindi naman daw sinabi sa Biblia ang pangalan. Pero siya ang tinukoy. So, ibig sabihin, may turo din silang hindi mahanap sa loob ng Biblia. Pero sabi nila, pinahiwatig o tinukoy daw na yun ang totoo. Kahit na hindi mahanap sa loob ng Biblia ang salita. So, ibig sabihin, hindi pala totoo na lahat nilang pinaniniwalaan mabasa lahat ang letra sa loob ng Biblia. So parang Katoliko din, di ba, mga kapatid at mga magulang? So, ano ba ang ibig sabihin o tamang unawa sa sinabi ni Apostol Pablo nang sinabi niya, huwag maniwala sa mga aral o sa mga turo na hindi nila tinuro? Ano ba ang tamang pakahulugan nito? Ano ba ang tamang unawa nito? Ito ba ay unawaing lahat na totoo na sulat sa loob ng Biblia? Na kung maniwala ta sa isang aral o mga sinasabi, lahat babasahin sa loob ng Biblia dahil nasalita lahat ng mga apostol ang mga totoong aral o mga katotohanan? Wala pong sinabi. Wala pong sinabi si Apostol Pablo na ganon. Dahil kung sasabihin niyang lahat na totoo, nabigkas o nasulat nila lahat, ang mangyayari, masalungat niya ang sinabi ni Apostol Juan sa sulat niya na sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na nasulat niya, sabi niya, no? Sabi ni Juan, sa Juan 21:25 na sa mga gawa lang ng Panginoong Hesukristo, kung sulatin pa daw lahat, naniniwala siyang kahit na daw ang mundo, hindi kasya kung lahat na ginawa daw ni Kristo susulatin sa Biblia o sa
kung susulatin pa daw lahat, no? Kahit daw na ang buong mundo hindi kasya kung sulatin lahat. Ano ba ang mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo na hindi daw nasulat lahat? Sa ating nalaman, sa pagbabasa ng Biblia, ang mga gawa ng Panginoong Jesucristo ay katulad halimbawa yung mga ngaral siya at yung magmimilagro siya. At ito ay hindi daw nakasulat lahat. So ibig sabihin, may nasalita ang ating Panginoong Jesucristo na hindi na nasulat. Halimbawa, yung may pagkakataon na yung isang babaeng makasalanan na babatuin na sana dahil yung sa panahong iyon, ang mga Hudyo may batas silang death penalty sa mga lumalabag sa moral law ng Diyos. Halimbawa, yung adultery. May paparusahan ng death penalty yung nakagawa ng kasalanang adultery. At yung babaeng makasalanan, according o batay sa batas nila, papatayin na sana sa pamamagitan ng pagbabato. Pero hinadlangan ito ng Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong iyon, may sinulat ang ating Panginoong Jesucristo sa ibaba na hindi naman mababasa natin sa loob ng Biblia. Ito ang tanong natin, ano ba ang sinulat ng Panginoong Jesucristo sa ibaba sa pagkakataong iyon? Kung babasahin natin ng Biblia, walang mabasa natin kung ano ang sinulat ng Panginoong Jesucristo sa lupa o sa ibaba, no? Sa pagkakataong iyon. So, sasabihin ba natin dahil hindi nasulat sa Biblia, hindi natin mababasa sa Biblia yung sinulat ng Panginoong Jesucristo sa lupa? No? Hindi naman sinabi sa Biblia kung ano ang sinulat ni Kristo. Doon, no? Sa pagkakataong iyon, sasabihin ba natin hindi totoo iyon? No? Dahil hindi nasulat sa ating Biblia? So, mga kapatid at mga magulang, ang ating programa pa rin sa last program natin, ganon pa rin ang ating line of reasoning sa pagsasagot na hindi tama kung unawaing lahat na katotohanan na sulat sa loob ng Biblia. Ang sinabi ni Apostol Pablo o sa iba pang mga talata sa Biblia na kung mali ang ating pagkaunawa nito, makagawa tayo ng isang paniwala na iyon ang magpahati-hati sa ating mga Kristiyano, hindi magkakaisa. Dahil ang tunay kasi na simbahan, progressive po ito. Ibig sabihin, lalago ito. Sa hula pa nga ni Daniel, ano ang sabi niya sa Daniel 12:4? Ang kaalaman daw ay lalago. Ang knowledge, sa King James Version nabasa ko kung hindi ako nakalimot, knowledge shall increase. Ang kaalaman daw ay lalago. Ibig sabihin, hindi po natin dapat isipin na kung ano lang ang nasulat o nalalaman noon, iyon lang ang mahanap natin sa ngayon na naglago na ang simbahan. Ito lang Biblia natin. Ang Biblia ba natin ngayon, yun din ang Biblia noon sa panahon ng mga apostol? Hindi po. Hindi po. Dahil sa panahon ng mga apostol, wala pa silang compiled New Testament, no? Hindi pa nabuo ang New Testament sa panahon ng mga apostol. Hindi pa nga na officially canonized. No? Hindi pa na compile.
Okay. Dahil yung mag-quote sila ng mga salita ng Diyos, iyon lang nasa scroll na tumukoy sa Old Testament dahil wala pang New Testament compilation. At sa napag-alaman natin, ang gumawa sa pag-canonize o sa pagsasabi na itong New Testament may 27 books lang, sa napag-alaman natin, nagawa lang ito sa pamamagitan ng Konsilyo ng Katoliko. Kung hindi ako nakalimot, Council of Rome, 382. No? Pinagpasyahan ng mga obispo na ang ating New Testament compilation ay may 27 na libro lang. At kung ating alamin, sa panahong iyon, hindi lang 27 books actually ang nasulat ng mga Kristiyano. Ang dami. Ang dami. Pero, ang mga obispo ang pumili. Sila ang nagpasya kung alin sa mga aklat o sa mga librong ito ang isama sa New Testament. So, ibig sabihin, ang authority pala ay nasa mga obispo, hindi sa mga taong labas na sa simbahang Katoliko. No? Dahil yung nasa labas na, yung mga hindi Katoliko, nagbasa lang sila ng Biblia. Kung ano ang interpretation nila, yon ang iisipin nilang tama. At tutulan nila ang ilang mga aral na tinuro ng mga obispo natin. So para bang sila na ang bright at ang mga obispo natin ang mali. No? Yun din naisip ko noon, no? Nang hindi ko pa alam ang mga sagot paliwanag Katoliko sa mga panahong iyon, no? Now, ngayon mga kapatid at mga magulang, isang malaking pandaraya ng demonyo kapag mapaniwala tayo na ang simbahan ni Kristo walang paglago sa kaniyang mga gawain. Halimbawa, yung katulad sa mga debosyon natin, palagi itong lalago. Kung may ma-canonize namang bagong santo, magdidebosyon naman tayo. So, ibig sabihin, lalago ang ating mga debosyon. Madaragdagan. Okay. Then, kumuha naman sila ng ibang bersikulo sa pag-against nito. No? Pero out of context ang paggagamit nila. Halimbawa, yung sa Book of Revelation, chapter 22, verse 18 to 19, gagamitin nila ang sinabi ni Apostol Juan na wag daw magdagdag. Wag daw dagdagan ang nakasulat. Kung ating tutuusin, hindi naman natin dinagdagan. Ang nasa isip lang nila, yung hindi isama sa pagbabawal na bawal dagdagan, isinama nila lahat. Halimbawa, yung mga debosyon natin, isama nila sa interpretation daw na tama na yung pagdagdag sa mga gawaing debosyon, yun ang tinamaan sa sinabi ni Apostol Juan. Hindi naman sinabi ni Apostol Juan na yun ang bawal dagdagan. Okay. Dahil kung babasahin natin ng Biblia, kung in context natin ito uunawain, ang ibig sabihin ni Apostol Juan na bawal dagdagan, iyong sinulat niya sa Book of Revelation. At hindi naman ito dinagdagan ng Katoliko. Kahit na tingnan natin ang Biblia ang Katoliko, at tingnan ninyo ang mga Biblia ninyo, hindi ito dinagdagan ng Katoliko dahil alam naman ng Katoliko na ito ang ibig sabihin ni Apostol Juan nang sinabi niyang bawal magdagdag. Pero hindi niya sinabing bawal dagdagan ang ating mga debosyon. Hindi niya sinabing bawal dagdagan ang ating mga prayers. Hindi niya sinabing bawal dagdagan ang ating mga kapistahan. Hindi niya sinabi ang ganon dahil kung bawal ang lahat ng pagdagdag, ibig sabihin, walang relihiyon o walang tao ang nakasunod sa aral na ito. Dahil kung tingnan natin ang ating mundo ngayon, ang daming mga ginagawa natin na actually dagdag na ito. Halimbawa, itong paggamit natin sa radio station,
paggamit natin ng internet, dagdag na ito, di ba? Dahil sa panahon ng mga apostol ay wala pang mga ganito. Di ba? So yun. So dapat alamin natin kung ano talaga ang context na bawal dagdagan. Dahil hindi po ito tumukoy sa lahat ng bagay, bawal dagdagan. Dahil kung lahat ng bagay bawal dagdagan, lilitaw na wala palang bisa yung authority ng simbahan. Yung authority niya sa binding and loosing, yung nagsasabi ang Panginoon sa kanyang iglesia, anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Halimbawa, yung mga canonization of saints, approve ito ng langit because of authority. Di ba? Ito lang pag-canonize sa Biblia natin, kung aling mga libro ang isama sa Old Testament at aling libro ang isama sa New Testament, hindi ito nagawa ng mga apostol sa kanilang panahon. Development ito. Isa itong halimbawa sa mga development ng simbahan na kung hindi nagawa sa panahon ng mga apostol, mga successor na ang mga sumusunod na sa authority ang makagawa nito. Kahit na sa panahon ng matandang tipan, yung hindi nagawa ni Moises ay nagawa ng kanyang successor. Sino ba yung successor sa authority ni Moises sa kanyang panahon? Kung hindi ako nakalimot, si Joshua o ano ba yun? Yung line of authority sa Old Testament, kung saan ito napasa? Sa panahon ni Moises, nasa kanya. Yung sa patriarchal religion naman, yung ni Abraham at Noah, dapat tayong makinig kung nasa panahon tayo sa kanilang panahon. No? Kung nasa panahon nila tayo, okay, dapat sundin natin kung ano ang mga sinasabi nila na galing sa Diyos. So ngayon naman, sino ba ang dapat paniwalaan natin? Simple lang, no? Sa Biblia, kung sino ang pinahiwatig na representative of Jesus Christ, doon tayo maniwala. Nang paakyat na si Kristo ng langit, sino ba ang tinukoy niyang gagawa sa kaniyang posisyon bilang universal pastor? Si Pedro. Juan 21:15 hanggang 17. Paulit-ulit na natin itong sinasabi sa palatuntunang ito na yung authority ni Pedro ang dapat nating pagkaisahan sa mundong ito. Dahil siya ang pinagkatiwalaan ni Kristo na papastol sa kanyang mga tupa. Juan 21:15 hanggang 17. At kung mabakante ang office o katungkulang ito, may papalit, may successor ito. Katulad ito sa posisyon ng presidente. Di ba? Kung mabakante, papalitan naman. Kahit na yung mga executive minister ng Iglesia ni Cristo, kung mabakante, may ipapalit sila. Pero ang dapat nating pagkaisahan na katungkulan yung kang Pedro. At Roman Catholic Church lang ang sumunod sa protocol na ito, mga kapatid at mga magulang. Kaya, hindi ko magawang iwanan ang samahang ito, ang Roman Catholic Church, dahil ito lang ang sumunod sa protocol na pinahiwatig ni Kristo na dapat nating pagkakaisahan. Wala na tayong oras, mga kapatid at mga magulang, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Ibang setting naman siguro, kung ganun pa rin ang observation natin, no? Okay, hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.